my beloved Boss Mike Cervera. Si Rex Gatchalian, no? Oh. Malaking tulong ito sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Nawala. Hindi yan. Dito tayo. Hindi yan. Dito. Dito muna tayo. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako. Papalawigin pa natin sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Nawala. At yung iba, guni-guni lang. Ang Mga programang ito, sa susunod, alam lang, naman ng buong banda na nagkakarakit sa mga proyekto. Yan. Ito na. Wait lang, ha. Ibang klase yung banat ni Pangulo rito, eh. Sa totoo lang. Game. Sa mga alituntunin ng pamahalaan. Yan. Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Yan. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Talagang ganun, Mr. President, Yang mga yan, yan naman ang pangako nila sa taong bayan, Ang magserbisyo, ialay man ang kanilang buhay. Kita nyo mga kababayan, yung kanilang mga bukang bibig sa tuwing darating ang eleksyon, sa tuwing kailangan ang boto ng bawat isa sa mga Pilipino. Abay, ganun ang mga sinasabi. Iaalay ko ang aking buhay. Biglang mga gumaganon, mga kababayan. Mahal kong mga kababayan, handa po ako na ialay ang aking buhay para sa inyo. Mga ganon, di ba? Mga politiko, mga inang-ina. Di ba? Ganon. Kaya alam nyo, Mr. President, dapat lang, obligasyon nila yun. Obligasyon nila yun. Hindi natin kailangan makiusap sa kanila. Di po ba? Sige ito. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan. Dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kita nyo si Pangulo, mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Si Digong walang kwenta Kung kay Pangulo ang buhay ng bawat Pilipino ay mahalaga, kay Digong mga kababayan, baliwala. Pero teka muna, Mr. President, ang gawaing tinutukoy mo ng mga nandiyan sa posisyon ng gobyerno, pinakamababa hanggang sayo, yaan ay obligasyon. Obligasyon, hindi lang trabaho. Tama po ba mga kababayan? Di ba? Tama, no? Sige tuloy. Kamakailan lamang, Ayan na. nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Ayan na mga kababayan, Eto na, nag-inspeksyon ho si Pangulo pagkatapos nga ho ng kanyang biyahe, pagbalik rito, galing ng Amerika at pakikipagpulong kay Donald Trump. Ano po? At talagang ura-urada ang Pangulo, mga kababayan, ay hindi inaksaya ang bawat segundo at panahon. Talagang tumakbo lahat sa mga kinakailangan niyang mapuntahan at makita ng personal. Hindi ho yung tulad nung dating administrasyon, umaasa lang po saan? Sa bulong, ni Jack Ma. Si Pangulo, mga kababayan, hindi po ganon. Si Pangulo, siya mismo, ang alin, pumupunta, ini-inspeksyon, tinitignan ng kanyang dalawang mata at pinag-aaralan kung ano yung po pwedeng mga solusyon.
Ganun ho si Pangulo eh. Di ba? Hindi ho tulad nung nakarang administrasyon na umaasa lang sa bulong. Tama, ano? Oo, bulong yun. Tuloy. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Ayan na, kita nyo mga kababayan? Kitang-kita ni Pangulong Bongbong Marcos na ang proyekto sa flood control ay palpak. Oo, alam nyo mga kababayan ko baka isipin nyo sa panahon niya lang to. Hindi ho. Opo, dahil mga kababayan, panahon pa ni Digong, kasali ang karamihan. Ayan, mga kababayan. Kasi yung mga DDS, hindi nila naiintindihan yon. Nakasama pala si Digong sa mga palpak na yon. Tuloy. Gumuho. Yan na, gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Alam nyo po ba ibig sabihin ng guni-guni? Mga kababayan? Kung yung ibang mga nagawa ng Pangulo ay palpak, ura-uraday mga gumuho, yung iba naman daw guni-guni. Alam nyo po ba ibig sabihin ng guni-guni? Yan po yung mga ghost project. Yun po yung mga sinasabi nila, mga kababayan, na may project pero wala. Oo. Kaya ang tanong, saan mo dinala yung pera, Congressman? Diba? The Observer, thank you naman. Naku, sabi ni The Observer, basahin natin. Voting for Sandro Marcos for 2038 kasi nakikita kong susunod sa yapak ng ama at lolo niya. Go, 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 Sandro! Totoo naman, Ibang klase rin si Sandro. Oo. Aba, batang-bata pa lang mga kababayan Kung baga sa tari, hasang-hasa na. Ano po? Kung baga sa tari ho mga kababayan, hasang-hasa na no? Ready ng panlagay sa tahid. Tuloy. Huwag na po tayong magkunwari. Kita nyo! Tingnan nyo. Huwag na kayong magkunwari. Mga kababayan. Huwag biglang yung si Pangulo parang nalulungkot na ibalita Oo. Ako tumingin, tinignan ko yung mga flood control. Yung iba na project diyan, napakadaling nasira. At yung iba naman ay guni-guni. At kayo, wag na kayong magkunwari. Mga kababayan, iba tama ho si Pangulo na magpakatotoo. Hindi ho kailangan mga kababayan na na ang Pangulo ay bulahin nga tayo. Sabi ko nga sa inyo seryoso ang Pangulo para ayusin ang problema. Hindi tulad ni Digong. Ayun, tingnan nyo ang kinahinatnan, nakakulong. Ganon yung mga bobong presidente, inuna yung bulsa at sarili. Si Pangulo, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, ayaw sa pera niyan. Ayaw. Maniwala kayo. Ayaw sa pera. Sige, tuloy. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Alak ka, Digong! At yung mga congressman, kita nyo, binulgar na ni Pangulo. Aba, mga kababayan ko, lahat naman talaga nagkakaraket sa mga proyekto. Naku, yung iba nga meron akong mga naririnig, mga kababayan Sabi mga kababayan, oo. Gusto ko 50%. Gusto ko 60%. Alam niyo po ba ibig sabihin nun, yung SOP, mga kababayan? Sa bagay, kay Pangulo na rin galing yan, Diba? Sabi mga kababayan, magkano Korean? Yung mga politiko nagiging Koreano, mga kababayan. Magkano Korean? Mayor, Governor, okay lang po ba sa inyo yung standard procedure? Ano yung standard procedure, mga kababayan? 15% Mayor, Governor. Ano?
15%? Yung po yung mga kababayan, yung komisyon na tinatanggap ng mga politiko. Oo. Di ba? Oo, yun. Naku, napakarami niyan nung panahon ni Digong. Oo. Kaya naghirap ang mga Pilipino dahil dyan eh. Oo. Di ba? So eto na mga kababayan. Oo. Hindi pwede. Oo. 15%. Meron nga meron nga 50% na yung offer eh. Kaya huwag na kayong magtaka kung yung mga proyekto na makikita nyo, ilang buwan pa lang, sira-sira na. Kasi yung contractor, tinipid nila yung mga kalsada, yung flood control nyo, o kung ano-ano pang proyekto. Yun po yun, mga kababayan ko. Kaya wag na kayong magtaka. Oh, di po ba? Yun eh. Oh, kita nyo mga kababayan? Alam ni Pangulo, kaya sinabi sa lahat. Oo, sa kanilang lahat. Di po ba? Sabihin ni Kong, Mayor, Governor, paano yan? May nag-offer na sa akin ng 50%. Sasabihin nung kausap, sige Kong, sige. Bibigay ko ng 55%. Malagpasan lang mga kababayan. Malagpasan lang yung 50% na nag-o-offer. Oo. Sabihin ni Kong, ni Mayor at ni Governor, aba, hindi. Oo. Nilagyan mo pa ng butal eh. O sige na. Iyon na yan. Oo. Mag 60% tayo. Biruin ninyo mga kababayan kung ang pondo, halimbawa lang 1,000,000. 60% doon, mapupunta sa politiko. Magkano matitira? 400,000. 400,000. Bibili pa ng materyales. Bibili ng materyales yung kontraktor. Tapos yung kontraktor, magkano lang matitira? Diba? Wala na. Inang yan, oh. So, ano mangyayari? Kailangan niyang tipirin yun para kahit papano kumita. Ganon. So, sino ho ang kumikita? Mga kababayan? Yung mga politikong buhaya. Kaya mga lumalaki ang mga tiyan niyang mga yan. Diba? Oo, totoo yan. Maniwala kayo. Oo. Sige, tuloy. Banata mo, Mr. President. Oo. Sige, pasok. Ito para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Nako! Huwag na po tayong magkunwari. Wag na tayong magkunwari at wag na tayong, maglokohan. Buti na lang talaga mga kababayan, galing kay Pangulo na, wala na bang ibang mga DDS dyan? Yung may laman sana ang ulo, Pwede naman, papasukin yung mga DDS na may laman ang ulo. Dahil yung mga nandito, hindi kapatol-patol ito. Mukhang match lang ang utak nito kay Sara Duterte. Na hindi nga marunong nagbabasa na, hindi pa masabi kung ano yung mga dapat sabihin. Sa mga DDS na nandito, puputulin ko lang saglit, mga kababayan ko. Para sa inyo to mga DDS kayo, pakinggan ninyo yung idol nyo. Ganito lang ho level ng mga utak nyo. Pasok. Yan. Isang taus-pusong pagbati sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa inyong pagdiriwang ng... Kita mo yung mata ng idol nyo. Sabi ko nga kagabi, buti na lang itong si Buday ay naniwala sa sinabi ko. Nakinig sa payo ko. Nanonood sa akin to eh. Sa totoo lang, panay ang panonood ni Buday. Wala na bang iba dyan? May dumating na ba na mga DDS na may laman ng utak dyan? Pakinggan nyo, mga kababayan ko. Itong idol ng mga tanga at bobo. Eto na. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo maigi. Buti na lang talaga, Buday, nakinig ka sa akin. At madalas ka sanang manood lalo,
Ito. ng ikalabing 100 taong anibersaryo. Paki-explain nga, kung may isang 11 taon. Saan ho kayo nakarinig ng ganon? Ika-11 taon. Sabi, nagbabasa pa to. O, kita nyo, nagbabasa pa, mga kababayan, ano? Bubo! Manang-mana ka. Oo. Ha? Wag na kayong magtaka kung ang taga-suporta nito, bobo, mangmang, tanga. Oh, ha? Ganyan, no? Tingnan nyo, mga kababayan ko. Binabasa na, mali-mali pa. Oh, tingnan nyo. Anibersaryo. Oh, yan, oh. Ano? 100 taong, ikalabing 100 taong ng ikalabing 100 taong anibersaryo. Ikalabing 100 taon? May ganun ba? Kundi ba naman bobo tanga, binabasa na? Sige nga. Yan ang idol ng mga tatanga-tanga. Oo. Sige na, ito na. Mr. President, nasaan ka na? Tuloy na natin yung pamboboljak mo, ha? Oo. Boljakin mo silang lahat. Oo. Oh, nasaan na to? Nawala. Oh, ito, dito. Oh. Pasok. Agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Ito para sa flood control ay palpak at Nako. humuho. At yung iba, guni-guni lang. Nako! Huwag na po tayo magkunwari. Oo nga, wag na tayo magkunwari. Alam na alam nyo yan, sinasabi ni Pangulong Bongbong. Alam naman ng buong madla Na? na nagkakaraket sa mga proyekto. Oo, lalong-lalo na nung panahon ni Digong. Racket dito, racket doon. Ultimo, mga kababayan. Ultimo pandemya, hindi pinalagpas ni Digong. Nakita nyo, mga kababayan ko? Ultimo! Pandemya na lang. Hindi pinalagpas ni Digong. Ninakaw pa rin, mga kababayan, sa pamamagitan ng Parmali. Saan kayo nakabalita kay Pangulo na may ginanon? Ultimo, kita nyo, naghihirap ang sambayanan. Nakakita ng pagkakataon na makagawa ng proyekto si Digong. Yung mga mga kababayan, face shield ninyo. Magkano puhunan nun? Oo. Wala pang 2 piso. Magkano binibenta? 150 pesos. Lang yan. Ganon katindi, mga kababayan. Sana maikonekta nyo sa sinabi ko na yung mga politiko na na kung makakobra ng komisyon ay grabe, halos ubusin na yung budget nito eh. Oo, grabe no? Sige tuloy. Nagpalakpakan yung mga gunggong. Di ba? Nagpalakpakan yung mga gunggong, sila yon. Ay, nako. Si Pangulo, nadali mo. Tuloy. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, all the boys. Grabe no? Mga kickback, mga pirata, mga SOP. Ay, nako. Yari kayo, no? Hindi na kayo nahiya. Si Pangulo pa galing, kay Pangulong Bongbong Marcos pa galing. Tuloy. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Nako, Sara, ikaw ba yan? Siyempre kasama si Sara, mga kababayan ko. Di ba? Sapul lahat eh. Wala hong pinaligtas sa lahat ng mga kongresista at mga imbitado na mga politiko. Hindi pinaligtas ni Pangulo, mga kababayan ko. Diba? Ultimo, mga kababayan yung nasa likuran niya. Dali, mga kababayan, dali lahat. Kahit si Buday, mga kababayan, nagnakaw na ng napakarami. Abay, mga kababayan, hindi man lang magawang tumulong eh. Nasaan si Buday ngayon? Si Buday, mga kababayan, nando doon. Oo. Nasa ibang bansa, nanirnira ng naninira. Sapol! Grabe, no? Tuloy. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ay!
Halos alam nyo mga kababayan, yung pagkakasabi ni Pangulo na mahiya naman kayo sa kapwa Pilipino. Mga kababayan yung nalulungkot, nalulungkot. Diba? Nalulungkot mga kababayan, Nagpalakpakan yung iba. Pumapalakpak ng gano'ng mga kababayan. Oo. Hoy, hindi ako yon. Hindi ako yon. O, magturoan kayo dyan. Diba? Dapat magturoan kayo dyan. Wala. Diba, no? Kulang na lang silang lahat mga kababayan magturoan Sasabihin nung isa, gago, ikaw yun. Sabi naman ng isa, kasama ka ron. Sabi ng isa, kasama ba ako ron? Ulitin na yan. Ngayon, mga kababayan ko, mamatay na ang hindi mga kumita sa mga yan sa proyekto. Mga kababayan ko, lahat yan mga kababayan. Wala tayong sisinuhin. Maliban lang kay Pangulo. Si Pangulo ayaw ng pera, maniwala kayo. Diyos ko po kung alam mo lang. Sa laptop, Boss Mike, sa pool, si Buta, ano pa nga ba? Kaya nga nang gigigil yung mga DDS na tatanga-tanga Diba? Gigil na gigil yung mga DDS Kaya pa ulit-ulit na lang mga kababayan yung sinasabi. Tuloy, eto na. Grabe mga kababayan yung banat ni Pangulo. Mga initiative, errata, SOP, for the boys. For the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Yan. Mahiya naman kayo. Kaya sa mga kumukuha daw sa pondo ng ating bayan, Buday, ikaw yan. Diba? Kaya yung mga kumikickback, Pulong, yung flood control project mo, 52 billion. Diba mga kababayan, Siya Pul, si Pulong. Siya Pul, si Buday. Mga kababayan, simpleng-simple lang. Matindi, no? Matindi. Grabe. Nakita niyo mga kababayan ko, yung sinasabi ni Pangulo rito? Ayan, Huwag na po tayong magkunwari. Huwag na tayong magkunwari. Lahat kayo ay gumagawa niyan. Kung maaari, magbago-bago na kayo. Diba? Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Alam naman natin yan mga kababayan yung mga DDS lang ang hindi marunong. Hindi nga alam kung anong kung ano yung mga kickback Hindi nila alam yun. Bakit mga kababayan? Mga bobo yan, mga DDS. Hindi nila alam na si Buday nagnanakaw. Hindi rin nila alam na si Pulong itinakbo yung flood control budget. Yung flood control budget itinakbo ni Pulong. Diba? Hindi alam ng mga DDS na tatanga-tanga na yung inutang ni Digong ay kakapiraso lang ang ginastos doon. Trilyon-trilyon mga kababayan ko. Umaabot ng halos, kulang-kulang 7 trilyon ang inutang. Tanungin nyo kung magkano ang ginastos niyan. Kaya nga ang tanong, saan napunta Digong? Di ba? Biruin mo, wala pang kalahating trilyon yung ginastos ni Digong. Nasaan? Yung 6 na trilyon na mahigit. Kaya papasok dyan mga kababayan, yung mga kickback. Si Digong hindi masaya yan. 15%, isasampal sa mukha nyo yan. Dahil ang gusto ni Digong mga kababayan, halos lahat, kanyahin yan. Diba no? Matindi. Ang tindi-tindi ng mga politikong yan, mga kababayan ko. Tuloy. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP,
for the boys. For the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Correct. Mahiya kayo. Agbain kayo. To, kininayo ang amin. Di pa, o kininayo lang. No. Kung hindi lang masaya na ipanalangin na sana, mategi na kayong lahat eh. Di ba? Kung pwede lang na, na ipanalangin na mamatay na, naku! Apo. Di ba na? Ipalubos na kuman ni Apo. Namatay kayo aming kuman o kininayo. Di ba mga kababayan, nakakahiya yung sabihan ka. Diyan mismo mga kababayan sa harapan nila. Akala nyo palakpak pa kayo. Ayan, nasa hulihan ang banat ni Pangulo sa inyong lahat. Ano kaya nararamdaman naman ng mga nasa likuran? Mga kababayan, ano kaya nararamdaman? Aging kukunalangan. Palakpak tayo! Hindi tayo yon. Ganon. Yung mga kababayan, lahat yan. Walang maiiwan. Lahat sa pool kay Pangulong Bongbong, mga kababayan. Wala. Nagpapatay-patay Malaysia na lang, papalakpak, tatayo pa eh, sa totoo lang, mga kababayan, yung mga unang pumalakpak, yung po yung mga, salarin. Sila yung mga maraming kickback dyan. Di ba? Tanongin nyo pa yung inyong congressman. Ay, nako, sa totoo lang, minumura ko yan sa mga isip ko. Di ba? Tanongin nyo, sabihin nyo, congressman, kasama ka ba dun sa sinasabi ni Pangulong Bongbong? Tanongin nyo. Kung kasama ka ba dun sa binabanggit ni Pangulong Bongbong na kumikickback, tumatanggap ng SOP, siyempre itatanggi. Ganun naman ang mga politiko eh. Di ba? Tingnan ninyo, pansinin ninyo mga kababayan ko, yung mga politiko na mga na mga bagong salta. Dati mga kababayan, nakikita nyo lang yan. Walang pakialam. Diba? Tapos bigla na lang nagkaroon ng eleksyon. Sumisigaw na yan. Mahal kong bayan! Gumaganon eh, no? Walang iya mga yan, hayop. Dati wala namang pakialam. Biglang, sumisigaw na, mahal ko bayan! Mahal ko kayo! Mga kababayan ko! Kinang nyo. Di ba? Ganun na ganun yung mga yan. Grabe. Sige, tuloy. Nanggigigil si Pangulo sa totoo lang eh. Gigil dyan. Mga pumapalakpak kinang-ina nyo, lahat kayo kumita dyan. Huwag na kayong magkunwari. Wala akong sisinuhin mga kababayan ko. Wala akong sisinuhin dyan. Lahat yung mga yan kumikita, aminin natin yan. Maka-administrasyon, mga oposisyon, mga kababayan, lahat kumikita yan. Pansinin nyo ngayon yung mga party list na sumisigaw ng kung ano-ano. Nandiyan si Tensi, bagong subscriber daw. Si Tensi Kalina. Sana all. May bagong subscriber, mga kababayan, yan, di ba? Ilocano rin, nakagaya natin. Lahat mga kababayan, wala tayong sisinuhin. Maka-administrasyon, maka-oposisyon, mga kababayan ko, lahat yan, mga kababayan, tandaan nyo, maliban kay Pangulo, lahat yung politiko na yan, tumakbo para magnakaw ng pera natin. Aminin natin yan. Sabihin natin. Lahat ng politiko na nandiyan, politiko, yung mga tumakbo, congressman, mayor, gobernador, hanggang kapitan. Hindi tumakbo yan para magsilbi talaga. Boss Mike? Nandiyan yung mga yan, mga kababayan, hindi para
magbigay ng pera nila. Hindi ho. Nandiyan yan para madagdagan ang kanilang kayamanan. Inang yan. Sa totoo lang, mga kababayan, yan alam nyo, way back 2028, nung pinatatakbo ko nung isang congressman, para magkonsehal sa bayan. Alam nyo, sabi ko, naku! Ito, true to life, ano? Sabi nung isang kaibigan ko na congressman, kumpare ko pa to, kumpare ko. Sabi niya, paring Mike, takbo ka. Magme-mayor na ako. Tapos na yung termino niya sa pagiging congressman, mayor naman. Pare, takbo ka kahit na counselor ka. Konsehal ng bayan. Alam nyo, sagot ko, mga kababayan ko, alam nyo kung ano sagot ko? Sabi ko, Kong, pare, pasensya ka na. Oo, 6 yung anak ko. 6 yung anak ko. Ayokong mabubuli sila eh. Diba? Alam naman natin sa politika, mga kababayan. Bakit, kanyo? Lahat nung anong meron ka, kapag kahit anong daming naipon mo na kayamanan, na ari-arian, na pera, lahat, na meron ka. Pag tumungtong ka na at pumasok ka na sa politika, iisipin na ng mga tao, lahat yan ninakaw mo sa gobyerno. Di po ba? Bakit naman gagawin ko yun, mga kababayan? Unang-una maayos naman yung hanap buhay ko. Ikalawa, mga kababayan, maayos naman. Yung aking mga anak. Iba-iba man ang nanay. Iba-iba man ang nanay, mga kababayan, maayos naman. Bakit pa, di ba? Para saan ang politika? Pwede naman tayong tumulong sa kahit anong kakayanan natin na kaparaanan, di ba? Yun. Sabi ko, Kong, tulong na lang ako sa iyo. Sige, takbo kang mayor. Yun, tumakbong mayor, mga kababayan. Awa ng Diyos. Nagkatotoo yung panalangin ko. Na olats, olats. Eto na, mga kababayan. Tuloy na natin to. Uy, palakpakan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Ay, nako, agbabaing kayo kano, amin, apo. Mahiya naman kayo sa mga tao na umasa sa mga proyekto ng flood control na nakuha nyo na yung budget nito, Pulong. Di ba, no? Si Pulong. Di ba? Kilala mo yun, Maria Aleli? Kilala mo yun, Olats. Kumpare ko yun. Sige, tuloy. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. Grabe, no? Kita nyo ta, sumisigaw pa sila. Ginawa ng mga politikong mga nandiyan dyan. Ewan ko yung mga bago nakakahalal. Diba? Ang problema, mga kababayan, nadadamay ngayon yung mga bagong halal lang. Yung kauupo lang. Yung kakapanalo lang. Kayo, yung mga bagong halal. Baka naman, baguhin nyo na yung mentalidad ninyo na kaya kayo tumakbo para sa pera ng gobyerno. Mali. Tumakbo kayo para sa taong bayan. Magsilbi kayo ng tapat. Hindi yung ang iniisip nyo agad kung paano bawiin yung mga ginastos ninyo ng doble-doble. Diba? Mahiya naman kayo, sabi ni Pangulo.
Di ba? Oh. Oh, nasaan na yung mga DDS? Nawala na, yung paulit-ulit lang sinasabi. Ha? Nawala na? O kinatay ninyo? Sabi ko sa inyo, huwag kayong mangangatay eh. Ha, tuloy. Pinulsan nyo lang ang pera. Ay! Nakapukla, diniretso, mga kababayan! Diniretso ni Pangulo! Diniretso! Ang tindi, mga kababayan. Diniretso niya. Ibinulsa nyo lang! Putik na yan, mga kababayan, ano? Dali nga, oo. Matindi yun, mga kababayan, ha? Oh. Kaya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Ay, naku! Binulsa nyo lang ang pera, eka, mga kababayan, ano? Binulsa nyo lang yung pera. Tapos nagsisigaw, Woo! Woo! Palakpakan pa yung mga gunggong. Halos lahat, mga kababayan, nung alin, ha? Nung mga pumapalakpak na yan, sila yon. Ina tong mga kongresista na to. Oo. Mahiya naman kayo, si Pangulo na nagsabi niyan. Oh, di ba? Sabi nga nila, follow the leaders. Pero etong mga kongresista, hindi. Kanya-kanyang ano, ha? Kanya-kanyang sakmal, kanya-kanyang dakot, ha? Kanya-kanyang hakot ng pera. Oo. Marami dyan, mga kababayan, sa politiko na yan. Alam nyo ba? Abay, hindi na ho nila alam kung saan pa itatago yung mga kwarta na mga pinagnanakaw nila. Kaya yung iba, mga kababayan ko, pansinin ninyo. Tignan ninyo si Pulong, umiikot-ikot na yon. Akala niya naman, mga kababayan, mauubos niya yung pera na yon. Kita nyo? Si Pulong, mga kababayan, magsisenior na rin yun. Diba? Magsisenior citizen na. At kita naman natin ang biglang pagpayat ni Pulong. Diba, no? Mga kababayan, eto pa. Sino? Si Chis Escudero. Si Villanueva. Diyos ko. Huwag nga kayong ipokrito. Lahat kayo dyan. Lahat ng senador na yan, mamatay na ang hindi nangurakot dyan. Diba, mga kababayan ko? Wala ho. Oo, sa panahon na ngayon, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos na lang yata ang hindi nangungurakot. Lahat, yung mga yan, wala tayong sisinuhin. Oo, yung mga mapagkunwari. Ako, grabe. Tindi, no? Diba, no? Tindi. Nung panahon ni Digong, sabi nila, praise the Father, praise Digong, Duterte lang. Ganun-ganun lang yung mga DDS nun, ano? Hindi sila makapagtulig siya ng ginagawa natin. Tayo ho, mga kababayan, wala tayong sisinuhin. Basta alam natin ang katotohanan. Di po ba? Abay, malaya tayo magsalita. Ito lang. Matindi. Nung panahon ni Digong, matindi. Mula sa presidente hanggang pababa, magnanakaw lahat. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Kapag walang pondo sa gobyerno, kickback sa droga. Pag walang pondo sa gobyerno, kickback sa sugal. Kita nyo? Lahat pinagkakitaan, mga kababayan. Matindi. Oo, di ba? Pakapalan na daw ngayon, Boss Mike! Ang kakapal ng mga mukha, mga kababayan ko. Oo, sa totoo lang. Kaya nga swerte natin yung Pangulo natin hindi ganun Di ba? Nandiyan pa si Kuyang Romel Orculio. Ano, Kuyang Romel? Nagkita kami niyan, nasaan? Hindi ko makita Oo. Ano nga? Nagkita kami ni, ayun, Romel. Ayun! Wala, hindi ko makita talaga. Yan, comment ka nga! Alam mo, sa totoo lang, kung si Pangulong Bongbong Marcos lang at ako, kung si Rocky at si Maharlika mahilig buhati ng sarili,
eto, ngayon ko lang bubuhatin ang sarili ko. Sa totoo lang ho, mga kababayan, oo. Kung ang pag-uugali lang at pananaw ay katulad namin ni Pangulo, sigurado, aasenso ang gobyerno, ang bansang ito, mga kababayan. Nako! Oh! Kung ang pag-uugali at pananaw at puso para sa tao, di ba? Ano? Ito pala. Si Kuya Romel, ayan na. Uy, mga kababayan, baka naman ho, no? Pakipalo naman ho si Kuya Romel, ano? Ha? Pakipalo. Oo. Kuya Romel, papalo ka ng mga yan. Di bali na hong mag-unsubscribe kayo sa akin. Lahat pumunta kayo kay Romel. Okay lang ho yan. Okay lang. Ha? Matulungan natin yung channel niya, mga kababayan, ha? Kahit umalis na ho kayo rito. Oo, basta manood pa rin kayo, ha? Kahit hindi kayo nakasubscribe dito, basta subscribe nyo siya. Yan! Di ba? Oo, nakasama ho natin yan nung laban ni Tore. Oo, nagulat nga ako eh. Sabi ko, aba, may jacket. Ha? May nakasuot ng jacket na pinamigay natin. Nung humarap, mga kababayan, nakita ko, si Kuya Romel. Suot yung jacket natin, mga kababayan, na mga pinamigay natin. Bang klase. Ayun. Ito na, Mr. President, walang niya. Sa totoo lang, napakaraming nakapilang tatalakayin. Pero dito pa lang, mga kababayan, ang dami ng sinapol ni Pangulo. Dito pa lang, mahiya naman kayo, eka! Yari, no? Nandiyan pa, mga kababayan, yung binanatan. Yung sa Sikihor. Aba, mga kababayan, tinutok pa sa mukha ni Camille Villar yung camera eh. Di ba? Tuloy. Kung kinakina nyo, nagpalakpakan pa kayo. Palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Oo. Dahil kayo yung tinutukoy ni Pangulo. Hindi ba naman kayo 10 beses na dobling mga... Ay, nako. Yung iba, mga kababayan, siguro nakukonsensya, no? Yung iba siguro, mga kababayan, nakukonsensya. Opo. Di ba? Yan, nagpapalakpakan. Ang ina nyo. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First. Yan. Sana. Sana huling sona na to na hindi na mabanggit na kayong mga kurakot sa gobyerno. Walang sisinuhin, mga kababayan. Lahat nagpapayaman lang sa kaban ng bayan. Hindi talaga sincero yung paninilbihan. Hindi sa totoo lang. Sana tamaan na kayo. Kaya lang sa kapal ng mga pagmumukha nyo tulad ni Sarah, parang baliwala na. Masakit mang isipin at masakit mang sabihin. Ang mga politiko sa Pilipinas, ginagamit lang ang taong bayan. Maniwala kayo. Masakit mang isipin. At masakit sabihin. Ang mga politiko na mga nagsisipagpalakpakan, ginagamit lang ang taong bayan. Nakakaawa naman tayo. Ginagawa tayong kasangkapan para sa mga maiitim na mga hangarin, maiitim na balak nila. Diba? Lalayo nyo pa ba kay Pulong? 52 billion? Wala namang flood control? Lalayo pa ba kayo kay Buday? In 11 days, inubos 125 million? Nagpakita ng resibo? Puro peke ito? Yung mga ganun, example lang, mga kababayan, Example lang yun. Kita nyo? Matindi. Kaya mga kababayan, babalik na naman ako sa sinasabi ko. Pag alis ni Pangulong Bongbong sa pwesto, pwede ba? Oo. Maging kolonya na tayo ng ibang bansa. Uulitin ko na naman yan. Tuloy.
The DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Ako, yan na, nagalit na si Pangulo. Oh, yan ang ina nyo sabi. Ha? Alam nyo yung sa isip ni Pangulo? Inang-ina nyo, ha? Ha? Kailangan matapos lahat ang flood control. Eka! Hanggang matapos ang aking termino. Asap, asap. Oo. Oh, di ba? Kaya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Kakapal ng mga mukha nyo. Nagpapalakpakan pa kayo. Ang kakapal ng mga mukha nito, lahat ito, mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw. Uy! Tumayo pa sila yung mga magnanakaw. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Ala kayo! Diba? I-submit nyo lang lahat. Yung mga tumanggap ng mga flood control project, kung ano na yung sitwasyon, kung ano na ang estado, at kung ano na. May natapos ba? Sabi mga kababayan ko guni-guni lang daw yung iba. Paano yun, Mr. President? Yung binanggit mo kanina, na guni-guni lang. Oh. Wala na. Di ba, no, mga kababayan? Ang kakapal ng mga mukha nyo, mga hunyango. Oo, sumasakay kayo dito sa mga pinagsasabi ni Pangulo. Kayo yung mismo. Kung yung bunganga lang at yung salita lang ni Pangulo, mga kababayan, ay bala na tatamaan lahat yung mga tinutukoy niya na mga kurakot, magnanakaw, tumatanggap ng mga kickback, binubulsa ang pera, malamang lahat ubos yung tao dyan. Tama, mga kababayan? Tama? Malamas. Malamang mga kababayan. Tadtad ng mga balay ang mga nandiyan dyan. Ang kakapal ng mga pumapalakpak pa. Oo. Di ba? Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Yan! Kita nyo, pinare-report na ni Pangulo. Yun nga, kung anong estado, natapos ba o hindi. Yung po bang na ang nasira ba agad, mga ganon. At yung mga naging ghost project, ibig sabihin mga kababayan, tumanggap ng pondo ng para sa flood control pero wala hong ginawa. Oo, kahit isang pako, walang ipinatayo. Ang kakapal ng mga mukha niyong mga hinayupak kayo ng mga kongresista. Oo, ang titibay ng mga pagmumukha niyo, hindi na kayo nahiya. Di ba? Halit. And third, we will publish this list. Nako! Kaya maraming mapapahiya mga kababayan. Nako! Ipapublish mga kababayan kung ano ang sitwasyon ng mga flood control sa mga lugar ninyo. Siguro yung mga iba mga kababayan nagmamadali ngayon na nagpapagawa na yung mga kongresista mga kababayan na mga nanalo pa at nandiyan pa sa posisyon mga kababayan. Siguro ngayong araw, ngayon mga kababayan nagpapatayo na ng flood control. Para hindi lang masabi mga kababayan na ghost project sa kanilang lugar yung kinuha at kinubra nila na pondo para sa flood control. Langya, matindi. Mga kababayan, ito si Pangulo
yan ho ay palatandaan na meron tayong mabuting Pangulo. Pero kahit anong husay galing nito, kung etong mga hinayupak na mga kongresista, senador, mayor, gobernador, ay hindi talaga tatalima sa kung ano ang kalakaran na dapat susundin ng isang politiko, mga kababayan, hindi magkakaroon ng magandang serbisyo para sa bayan. Maniwala kayo sa akin. Diba? Diba mga kababayan? Yan. Tuloy. Papalakpakan pa tong mga ito. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Nako! Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan. Nako mga kababayan, kakabahan na sila. Kakabahan na sila. Maniwala kayo. Oo, ako duda na. Oo, Jojo Chavez, pakisabi naman kay kay Con, Estrella. Hindi naman siya kasama rito, di ba? Sabihin mo, yung mga flood control sa lugar niya, baka mamaya ay talagang dadalihin natin sila, di ba? Delia sa Coco, thank you naman, di ba? Yun! At magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Correct, mga kababayan, sa mga nakakaalam, sa mga may alam, kung nagamit ba ng tama o ninakaw ba yung pondo ng inyong flood control sa mga makonsensya na mga tao na nakakaalam niyan, baka naman ho po pwede makipag-ugnayan na kayo sa Malacanang. Yari. Matindi. Yari. Yayariin kayo nito sa huling pagkakataon. 3 taon sa termino ni Pangulong Bongbong. Yayariin kayo. Nawalan na ng gana mga kababayan pumalakpak. Biglang nawalan sila ng gana na pumalakpak. Ayan tingnan nyo mga kababayan biglang nawalan sila ng gana na pumalakpak. Dali. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Alak ka mga kababayan, kontratista! Yari mga kababayan, matindi. Sa Boss Mike, Singapore na Ano? Ano yung Singapore? Wesley Mateo, paki-comment naman. Asap Boss Mike, sa Singapore na Alin? Sa Singapore na nagtatago ng pera yung mga Duterte, ganon. Nasa state. Ayan, mga kababayan ko. Kita nyo, mga kababayan, matindi to, matindi. Maniwala kayo. Seryoso si Pangulo rito. Yung iba wala nang ganang pumalakpak. Wala nang ganang pumalakpak. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Yan! Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Yan! Yan ang gusto ko na sinasabi mo. Di ba? Kung si Digong yan, mga kababayan, maniwala kayo. Sasabihin ni Digong, okay tayo. Tingnan nyo. Basta okay tayo, pare-parehas tayo nagkakapera dito. Okay tayo. Ano yun? Siyempre, Boss Mike, matik na magtaguan na sila, katulad ni Barbie. Siyempre. Di ba? Ang mga zona ni Digong, okay tayo. Putang ina nyo. Basta tayo, pare-parehas. Bahala na yung mamayang Pilipino. Gawin natin silang laruan. Papatayin ko yung mga yan. Ganun, mga kababayan, si Digong. Basta tayo, lahat dito masaya. Magnakaw kayo hanggang gusto nyo.
At magnanakaw din ako hanggang gusto ko. Magnanakaw din ang mga anak ko. Ha? Di ba mga kababayan ko? Lahat pasukin natin. Oo, na pagkakakitaan. Pogo, droga, lahat pati na rin ang nangyaring pandemya. Grabe, no, mga kababayan. Ang tindi, matindi. Ganon eh. Si Pangulo, nakita nyo naman ito. Sabi ko naman sa inyo kagabi, lahat po ng binibitawang salita ni Pangulong Bongbong ay galing sa puso. Kaya hindi na ho kailangan na may basahin, na may kodigo, at merong listahan ng sasabihin. Ganun po si Pangulo. Galing sa puso. Matalino. Oo, naiisip ano ang sasabihin, ano ang mga problema, at ano ang dapat gawin, at ano ang solusyon. Galing! Diba? Diba mga kababayan ko? Ganun eh, no? So mga kababayan, napapagod na uli. Isang oras na, no? Nawalan na ng gana silang pumalakpak, mga kababayan. No? Etong isa nakasimangot na. Tignan nyo, pansinin nyo, mga kababayan. Etong isa nakasimangot na. Baka naman si Pia, yung mga kapatid mo, kasali, di ba? Tignan nyo, mga kababayan. Wala na. Therefore, ay! Pumapalak pa yung isang hunyango. Tignan nyo si Jojo, Joel Villanueva. Pumapalak-palakpak pa. Kapal ng mukha. Di ba? Eto na. for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Yan! Tignan niyo yung mukha ni Villanueva. Sabi ni Villanueva, ganyan ang mukha. Alam nyo talaga na iba yung dating, no? Sabi ni Joel Villanueva. Iba, matindi talaga ito mga ito, palakpakan! Yung mga iba dyan, mga kababayan, malulungkot, mayayari kayong lahat dyan, kayong dalawa naman. Kayong dalawa, baka kinakabahan din. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Yun. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Kita niyo mga kababayan, matindi na. Kay Bam at Kiko, ayun mga kababayan, hayaan nyo lang. Matagal silang hindi nakabalik sa pwesto ba? Di ba? Halos mga kababayan, ilang taon din yan. Hindi daw aaprobahan mga kababayan ni Pangulong Bongbong, yung budget. Kailangan ilatag muna lahat ang report. Kailangan makita at malinaw. Hindi po pwedeng picture-picture lang. Kailangan mga kababayan, video kung kinakailangan. At ako, huwag kayong magkakamali. Magbigay ng mga peking mga larawan, peking video, gagamitin nyo AI para masabi na mayroon kayong flood control, mayroon kayong project. Huwag kayong pakakasigurado dyan. Dahil ipapayo ko sa kanya ngayon. Mr. President, huwag kang maniwala sa mga picture, video. Hindi ikaw si Digong. Si Digong, ganun lang yun. Si Digong kahit nga walang picture, walang video, meron lang bulong ni Jack Ma, okay na yun. Mr. President, puntahan mo lahat yan. Puntahan mo lahat yan, Mr. President. Ngayon, babalaho sa mga kongresista na mga nabigyan ng flood control project at budget, Sipin nyo tong sasabihin ko.
wag na wag nyong gagawin yan na magbigay kayo ng peke dahil mapapahiya kayo. Oo. At sigurado, kung sino man kayo, sigurado, oo, kakalat sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang katarantaduhan nyo. Di ba? Oh. So mga kababayan, tuloy natin. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Kita Ito nyo? ang Kita nyo mga kababayan ko, no? Si Pangulong Bongbong Marcos, abay, aminado na natuto sa ating mga Pilipino sa mga nangyari ng mga 3 taon, mga kababayan. Nandito siya, ha? Kababaang loob, na sinasabi ang lahat ng katotohanan, maging kasiraan man ng kanyang administrasyon. Hindi niya ito inalintana. Ganyan ang totoong presidente. Ganyan ang totoong tao. Tulad ng sinasabi ko sa inyo lagi, ha? Hindi kayo bobolahin ni Pangulong Bongbong Marcos ng kasinungalingan. Di baling masaktan tayong lahat ng mga Pilipino, basta ang sasabihin niya ay yung mga pawang katotohanan lamang. Diba? Ganun ho mga kababayan. ibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, Correct? sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Diba? Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang Konti na lang, wag lang mangurakot yung mga politiko dyan. Sabi ni Pangulo, mga kababayan, abot tanaw na natin ang tagumpay. Ang pangarap. Mga kababayan, ang pangarap, abot tanaw na natin. Kulang na lang, alam nyo, itong mga politiko. Mula doon sa senador, mula doon sa kongresista, sa gobernador, mayor at kapitan. Pag hindi nangurakot na yung mga yan, maniwala kayo, sabay-sabay tayo na magkakaroon ng bagong Pilipinas. Di ba? Hindi, no, mga kababayan. So, mga kababayan, paano yan? Hanggang dito na lang muna, bibitinin ko kayo uli. Part 3 tayo, kagabi, yung mga hindi nakapanood, panoorin nyo yung kagabi, masaya yun. Ngayon, part 2, part 2 ngayon, mamaya, part 3. Pero mayroon akong topic, mamaya, si Sangkay Janjan, mga kababayan, nako, ipapapatay na raw. Talakayin ho natin yan, hindi ho biro. Si Sangkay Janjan, sa sobrang kapikunan na ng mga kalaban, si Sangkay Janjan, mga kababayan, pinaplano na hong ipapatay. Nakakalungkot, ipanalangin po natin yung kaibigan natin, si Sangkay Janjan. Baka mamaya may mangyari, alam nyo na kung sino ang sisisihin natin, mga kababayan. Our beloved Boss Mike,